Tuloy-tuloy ang pagtatayo ng Project of the Century ng Pilipinas, 4 na tunnel boring machines, TBMs ang aktibong naghuhukay, kung saan ang pinakabagong TBM ay na-deploy sa Camp Aguinaldo Station area kamakailan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Umabot na sa halos 90.76% ang na-acquire na right-of-way ng DOTR noong December 2025, nagsimula na ang drilling work sa Corinthian Gardens, Quezon City noong January ngayong taon. Nahaharap sa malaking budget cut ang proyekto para sa 2026, mula 39.2 billion pesos tungo sa 20.4 billion pesos, na maaaring magdulot ng pagkaantala, dahil sa mga issue sa RO at budget, ang inaasahang full completion ay inusag sa 2032, bagaman may mga panawagan na gawin itong partial operation sa 2029. Nakatakdang simula ng DM Kensanji Incorporated, DMCI, ang groundbreaking para sa mga istasyon ng Kalayaan at Bonifacio Global City, BGC, ng Metro Manila Subway Project, MMSP, ngayong taon. Ito ang kontratang nakuha ng DMCI ni Shimatsu Joint Venture noong huling bahagi ng 2025, sakop nito ang pagtatayo ng 2 underground stations, Kalayaan at BGC, at isang maikling tunnel. Ang proyekto ay matatagpuan sa Taguig City, mayroon itong tunnel na may habang 0.66 kilometro, ang Kalayaan Station na may habang 242.2 metro, at ang BGC Station na may habang 436.05 metro. Inaasahang tatagal ang paggawa ng mahigit 6 na taon, mga 67 buwan, dahil sa mga issue sa right-of-way noong nakaraan. Ang target na pagtatapos ng buong subway line ay inusag sa taong 2032. Pinondohan sa bahagi ng 848 billion yen o 376.6 billion pesos na loan mula sa Japan International Cooperation Agency JICA, ang 33 kilometrong MMSP underground line ay tatakbo mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3 at FTI sa Taguig. Tinaguri ang Project of the Century. Ito ay naka-schedule para sa ganap na operasyon sa 2029 ayon sa naunang mga ulat. Kapag nakumpleto na, babawasan ng subway ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Quezon City at NAIA mula 1.5 na oras hanggang 35 minuto lamang, na maghahatid ng tinatayang 370,000 pasahero araw-araw sa paglulunsad, na may kapasidad na umabot sa 1 milyon. Ang MMSP ay makikipag-ugnayan din sa North-South Commuter Railway, NSCR, na magpapahusay sa metro-wide connectivity at konektado sa ibang linya tulad ng LRT1, MRT3, MRT7. Ang Philippine Railways Institute, PRI, ay maglilipat sa kanilang makabagong gusali sa Valenzuela City Depot sa Oktubre taong 2026. Inaasahang magkakaroon ng demo run sa unang quarter ng 2028, ang partial operations, mula Valenzuela hanggang North Avenue, ay target simulan sa 2029, habang ang full operations ay inaasahang magsisimula sa pagitan ng 2030 hanggang 2032. Sa pamamagitan ng pagtitipid sa oras at krudo, tinatayang makakatipid ang bansa ng 2.5 na bilyong piso kada araw o 930.26 na bilyong piso kada taon sa pamamagitan ng bawas na gastos sa sasakyan, mas mabilis na biyahe. Ang paggamit ng mga electric na tren sa ilalim ng lupa ay nagpapababa ng carbon emissions kumpara sa maraming individual na sasakyan. Dahil sa ilalim ng lupa ang takbo ng mga tren, nababawasan ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada, na nagreresulta sa mas maluwag na daloy ng trapiko.
Dinisenyo gamit ang teknolohiya mula sa Japan JICA, ang mga subway station ay matibay sa lindol at baha, at maaaring gamitin bilang evacuation centers o bomb shelter. Samantala, ang Eastern Visayas Metro Railway System o EVMRS, ay nakabinbin pa rin ang pag-usad ng proyektong ito sa lehislatura. Patuloy na isinusulong ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang panukalang batas para sa pagtatayo nito, na naglalayong ikonekta ang Tacloban City, Ormoc City, at San Ricardo sa Southern Leyte. Noong huling bahagi ng 2025, ang Department of Transportation, DOTR ay nagsimulang maghanap ng mga konsultant para sa feasibility study ng proyektong ito upang matukoy ang eksaktong ruta at gastos. Ang muling pagbuhay sa lumang Riles sa Panay, Phase 1, Iloilo City hanggang Rojas City, ay nasa ilalim pa rin ng pag-aaral at paghahanap ng pondo. Bagamat may mga pribadong sektor na nagpahayag ng interes, ang gobyerno ay nakatutok pa sa feasibility studies para sa modernisasyon nito. Inaasahang makukumpleto ngayong taon ang komprehensibong pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency JICA at DOTR para sa pambansang network ng Riles, kabilang ang mga plano para sa Cebu at Negros. Habang wala pang aktwal na konstruksyon ng Riles, ang priority project sa rehiyon ay ang Panay-Guimaras Negros, PGN, Bridge, na magsisilbing pundasyon para sa hinaharap na inter-island transportation. Ang taong 2026 ay nakapokus sa finalization ng master plans at feasibility studies bago magsimula ang anumang malakihang konstruksyon sa Visayas.